Huwag mong papasukin, Yaya. Sabihin mo wala ako. Nakakahiya. May mga bisita tayo from the firm mamaya. Tapos makikita nila yung nanay kong ganyan ang itsura. Baka akalain nila pinapabayaan ko siya. God, anong iisipin ng mga tao? Para siyang pulubing namamalimos sa sarili kong bahay. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na yelo na ibinao ng malalim at walang pag-aalinlangan sa manipis na dibdib ni Teresita. Nakatayo siya sa labas ng malaki at magarang tarangkahan, yakap-yakap ang isang lumang bayong at isang manipis na banig. Mula sa siwang ng pinto na bahagyang binuksan ng kasambahay, tumatagas ang mainit at ginintuang liwanag ng malawak na sala ni Roman. Kasama ng liwanag ay ang amoy ng mamahaling pabango sa paligid, malamig na hangin mula sa aircon, at halimuyak ng nilulutong steak na nagpapaalala sa kung gaano kalaki ang agwat ng mundong ginagalawan ng kanyang anak sa mundong kinasadlakan niya ngayon. Nakangiti pa si Teresita kanina bago bumukas ang pinto. Kahit umaambon at nanlalamig ang kanyang mga binti sa panginginig, pinipilit niyang takpan ng sariling katawan ang isang munting kahon ng bibingka upang hindi ito mabasa. Ginawa niya iyon bago magbukang liwayway gamit ang kahuli-hulihang dakok ng harina na itinabi ni Anita, ang manugang niya sa anak na bunso. Hindi siya pumarito para humingi ng limos o pera kay Roman. Ang bangko ay tuluyan ng umangkin sa maliit nilang bahay dahil sa patong-patong na utang, mga utang na sinimulan niya upang may maipuhunan ang kanyang panganay sa negosyo. Pumarito lamang siya upang makiusap ng isang maliit na espasyo sa sahig, kahit sa gilid lamang ng kusina, upang mailatag ang kanyang banig para sa isang gabi ng kaligtasan mula sa ulan. Ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang mga labi upang magmakaawa, narinig niya ang boses ng batang minsan niyang ipinagbili ng lupang ninuno, mapag-aral lamang sa magandang unibersidad. Ang kasambahay ay nagbaba ng tingin, hindi makaharap ng diretso sa matanda dahil sa labis na awa at kahihiyan para rito. Gumalaw ang mga labi nito, ngunit walang lumabas na tinig bago unti-unting itinulak ang mabigat na pintuan na yari sa pinakinis na kahoy. Ang huling nakita ni Teresita ay ang kinang ng sapatos ng kanyang anak na naglalakad palayo sa pasilyo bago tuluyang naglapat ang pinto. Sumunod ang pag-ikot ng kandado na parang isang malamig na sentensya ng kamatayan para sa isang ina. Hindi sumigaw si Teresita, hindi siya nagwala o kinalampag ang tarangkahan. Sa halip, isang nakakabinging pamamanhid ang gumapang mula sa basa niyang mga talampakan, paakyat sa kanyang gulugod. Namimilipit ang kanyang sikmura, hindi dahil sa gutom na kanina pa niya tinitiis, kundi dahil sa matinding pagduduwal sa katotohanang ibinato sa kanyang muka. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang tanong na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pilit binabasag ang natitira niyang katinuan. Isang kahihiyan na kailangang itago sa likod ng magandang pinto. Bumigay ang panginginig ng kanyang mga tuhod, nang hina ang mga basag at kalyadong daliri na nakakapit sa kahon. Dumausdos ito mula sa kanyang mga kamay. Ang pagbagsak ng kahon sa basang semento ay sinundan ng pagkapunit ng dahon ng saging. Tumambad ang malambot at mainit na bibingka, sumubsob sa maruming tubig ng kalsada na may halong putik at langis. Ang matamis na amoy ng gata at itlog na maalat na pinaghirapan niyang lutuin ng buong pagmamahal ay unti-unting nilamon ng sangsang ng kanal. Nakatitig lamang siya rito. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang sakripisyo, at ang huling patak ng kanyang dignidad, lahat ay nakaratay ngayon sa putikan, tinatapakan at walang kwenta. Ang luhang kanina pa nagbabadyang tumulo ay tila naging yelo sa gilid ng kanyang mga mata. Masyadong malaki ang sakit upang idaan sa pag-iyak. Kahihiyan ang pumalit sa dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang matinding kahihiyan na hindi niya maprotektahan ng sarili mula sa kalupitan ng sarili niyang kadugo. Yumuko si Teresita. Tinalikuran niya ang naglalakihang mga bintana ng mansyon na tila mga matang mapanghusga
na nakatitig sa kanyang pagkaawa-awa. Mahigpit niyang yinakap ang manipis na banig sa ilalim ng kanyang braso at nagsimulang maglakad palayo. Hinahayaan ng ulan na tangayin ang natitira niyang lakas. Bawat hakbang ay tila paghigpit ng isang bakal na kadena sa kanyang dibdib. Nahihirapan siyang huminga. Hindi na niya maramdaman ang lamig ng ulan, kundi ang isang nag-iinit na kirot na tumutusok sa kanyang puso. Nang makarating siya sa madilim na kanto, palayo sa magagarang ilaw ng subdibisyon, nanlabo ang kanyang paningin. Isang sasakyang itim, makinis at sumasalamin sa mga ilaw ng poste, ang mabilis na humarurot sa kanyang gilid. Sumalpok ang mga gulong nito sa isang malalim na lubak na puno ng maruming tubig ulan. Ang malamig at maitim na tubig ay tumalsik, buong-buong bumalot at humampas sa manipis na damit ni Teresita. Hinugasan ang huling hibla ng init sa kanyang katawan. Hindi na kinaya ng kanyang mga tuhod ang bigat ng mundo, kasabay ng pag-alis ng sasakyan na ni hindi man lang huminto upang sumulyap sa kanyang natumba. Tuluyang bumigay ang paningin ni Teresita at nilamon siya ng kawalan, yakap ang banig na hindi kailanman mabibigyan ng puwang sa bahay ng kanyang anak. Nagising si Teresita sa gitna ng maputing liwanag na tila sumasaksak sa kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanyang pandama ay ang matapang at malamig na amoy ng alkohol at gamot na humahalo sa amoy ng basang tela. Nararamdaman niya ang magaspang na kumot na tumatakip sa kanyang nangangatog pang katawan. Sa itaas, ang isang lumang bentilador sa kisame ay tila hinihiwa ang hangin sa isang mabagal at nakakahilong ritmo. Bawat pag-ikot ay nagpapaalala sa kanya ng bawat segundong lumipas sa kanyang buhay na tila nauubos na rin. Hindi siya makagalaw agad. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi lamang dahil sa ulan o sa pagod, kundi dahil sa alaala ng gabi bago ang sandaling ito. Ang pintong isinara sa kanyang mukha, ang bibingkang naging putik, at ang anak na itinuring siyang isang dumi sa gitna ng kintab ng kanyang mansyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na kinalimutan ang mukha ni Roman. Sa dilim ng kanyang isipan, ang lumitaw ay ang mukha ng isang batang babaeng may malalaki at matatalinong mata. Naalala ni Teresita ang bawat madaling araw na ginugol niya sa tapat ng nagbabagang kalan. Hinihalo ang malapot na malagkit hanggang sa mamaltos ang kanyang mga palad para lamang may maipambayad sa tuition ni Marcela. Naalala niya ang bawat butil ng pawis na pumatak sa semento habang bitbit ang mabibigat na basket ng kakanin. Lahat ay tiniis niya upang ang kanyang anak ay makapagsuot ng puting uniforme at makapagsalita ng mga terminong medikal na hindi niya kailanman maiintindihan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa malaking ospital kung saan nagtatrabaho si Marcela bilang isang tanyag na doktor. Ang bawat hakbang niya sa makintab na pasilyo ay tila isang pagsalakay ng isang estranghero sa isang mundong hindi siya kabilang. Ang amoy ng kanyang sapatos na tuyo, na ngunit may bakas pa ng putik, ay sumasalungat sa bango ng mga mamahaling sabon sa paligid. Nang sa wakas ay lumabas si Marcela mula sa isang silid, ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang puting coat ay walang kahit isang lukot, at ang kanyang mukha ay kasing lamig ng mga instrumentong ginagamit niya sa operasyon. Hindi lumapit si Marcela. Huminto siya sa layong 3 metro mula sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na ginalugad ang anyo ni Teresita, mula sa kupas na baro hanggang sa nanginginig na mga kamay na nakakapit sa lumang bag. "Ma, what are you doing here?" Ang boses ni Marcela ay hindi bakas ang pag-aalala. Ito ay mababa, mabilis, at puno ng pagkairita. "You look so messed up. Hindi ba sinabi ko sa'yo, kung may kailangan ka, tumawag ka muna sa sekretary ko? Hindi yung bigla-bigla kang susulpot dito sa hospital. It's embarrassing." Hindi makapagsalita si Teresita. Ang tuyong lalamunan niya ay tila may nakabara na tinik. Nais niyang sabihin na kinuha na ng bangko ang bahay, na wala na siyang matuluyan,
na kailangan niya lang ng kaunting tulong upang matubos ang singsing ng kanyang yumaong asawa, ang tanging alaala na natitira sa kanya. Ngunit ang salitang embarrassing ay tumusok sa kanyang puso ng mas malalim kaysa sa anumang karayom. I just wanted to see you, Sela. Pabulong na sagot ni Teresita sa Tagalog. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Lumapit ng bahagya si Marcela, ngunit tumigil nang mapansin ang isang kasamahang doktor na dumaan sa likuran nila. Mabilis niyang binuksan ang kanyang leather na bag at kumuha ng ilang piraso ng 5 piso. Hindi niya ito iniabot sa kamay ng ina. Inilapag niya ito sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa gilid ng pasilyo na tila natatakot na magdikit ang kanilang mga balat. Take this. Mag-commute ka na pauwi or whatever. And ma, please listen to me. Thinking about your condition, baka mas mabuting maghanap na tayo ng home for the aged. You're getting old and forgetful at wala akong time na asikasuhin ka every time na mawawalan ka ng matitirhan. It's for your own good and for my peace of mind too. Ayokong ma-stress sa mga ganitong bagay habang may ooperahan ako. Ang bawat salita ni Marcela ay parang isang diagnosis ng isang sakit na wala ng lunas. Hindi tiningnan ni Teresita ang pera. Tiningnan niya ang stethoscope na nakasabit sa leeg ng kanyang anak. Iyon ang stethoscope na binili niya mula sa huling benta ng kanilang maliit na sari-sari store. Ang stethoscope na dapat ay nakikinig sa tibok ng puso ng mga tao, ngunit tila hindi naririnig ang pagkadurog ng puso ng sarili nitong ina. Home for the aged? Ulit ni Teresita. Ang kanyang labi ay nanginginig sa pagkabigla. Gusto mo akong itapon sa lugar na hindi ko kakilala? It's not tapon, ma. Professional care ang tawag doon. Look, I have a surgery in 10 minutes. Just take the money and leave. Please, wag mo na kasing palakihin ang gulo. Tumalikod si Marcela nang hindi man lang hinintay ang sagot ng ina. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay mabilis at walang lingo-lingo. Bawat hakbang ay naglalayo sa kanya sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Naiwan si Teresita sa gitna ng malamig na pasilyo. Ang perang iniwan sa mesa ay tinangay ng hangin mula sa aircon. Dahan-dahang nahulog sa sahig. Hindi niya ito pinulot. Sa halip, itinuwid niya ang kanyang likod hanggat kaya niya. Ang hiya na kanina ay nagpapaliit sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang init. Hindi init ng galit, kundi init ng isang masakit na pagkamulat. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, ang sikat ng araw sa labas ay tila masyadong maliwanag para sa kanyang nagdidilim na mundo. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Ang unit na binili ni Rico sa kanya noong nakaraang Pasko, kahit nagipit sila. Habang tinititigan niya ang maliit na screen, bigla itong nag-vibrate. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa sandaling sagutin niya ito, isang boses na puno ng takot at pagmamadali ang sumabog sa kanyang pandinig. Aling Teresita? Si Anita po ito. Ma, kailangan niyo pong pumunta rito sa clinic sa kanto. Si Rico po, na-aksidente sa construction. Ayaw po kaming tanggapin sa loob dahil wala kaming pambayad ng deposit. Ma, tulungan niyo po kami. Nabitawan ni Teresita ang kanyang bag. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Sa gitna ng pagtalikod ng kanyang mga anak na mayaman at matagumpay, ang tanging anak na walang maibigay sa kanya ay siya namang nasa bingit ng panganib. Ang takot para kay Rico ay mas matindi pa sa sakit na idinulot ni na Roman at Marcela. Sa bawat hakbang ni Teresita, papasok sa makipot na iskinita patungo sa tinitirhan ni Rico, tila lumiliit ang mundo at sumisikip ang kanyang paghinga. Ang semento ay napalitan ng maputik na lupa na may mga nakatinggang tubig na kulay itim, naglalabas ng amoy ng napanis na pagkain at basang basura. Malayo ito sa amoy ng steak ni Roman o sa bango ng ospital ni Marcela. Dito, ang hangin ay mabigat, mainit,
at puno ng alingasaw ng hirap. Nang marating niya ang maliit na klinika sa kanto, bumungad sa kanya ang isang tagpong nagpatigil sa pintig ng kanyang puso. Nakaupo si Anita sa isang mahabang bangkong kahoy na tila malapit ng anayin. Ang kanyang duster ay kupas na at may mantsa ng grasa mula sa pagtitinda ng ulam sa lari, habang ang kanyang mga mata ay namumula sa kakaiyak. Sa tabi niya, nakasandal si Rico, ang bunsong anak ni Teresita na hindi man lang nakatapos ng high school dahil pinili nitong magtrabaho para sa kanyang mga kapatid. Ang balikat ni Rico ay balot ng maduming gasa na may bakas ng tuyong dugo. Ang kanyang mukha ay maputla, punong-puno ng alikabok ng semento mula sa pinagtatrabahuhang construction site, ngunit ang kanyang mga labi ay pinipilit na bumuo ng isang ngiti nang makita ang ina. Bakit po kayo nandito? At bakit dala niyo ang mga gamit niyo? Ang paos na tinig ni Rico ay puno ng pag-aalala, imbes na reklamo sa sariling sakit. Hindi nakasagot agad si Teresita. Yumuko siya at niyakap ang kanyang bunso. Hinahayaan ang amoy ng pawis, semento at tuyong dugo na bumalot sa kanya. Ito ang amoy na kailanman ay hindi matatanggap ni na Roman at Marcela sa kanilang mga bahay. Ngunit ito ang amoy na nagparamdam kay Teresita na siya ay buhay pa. Wala na tayong bahay, nak. Bulong ni Teresita. Ang kanyang tinig ay nabasag sa gitna ng ingay ng mga dumadaang tricycle sa labas. Tumingin si Anita kay Teresita, hindi bakas ang galit o pagtanggi sa kanyang mga mata. Sa halip kinuha niya ang mabigat na bayong mula sa kamay ng biyenan. Dito na kayo sa amin, ma. Masikip, mainit, pero hindi po kayo matutulog sa kalsada. Rico, dahan-dahan ang tayo. Baka bumuka ang tahi mo. Naglakad sila patungo sa silid na inuupahan ng mag-asawa. Ito ay isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at yero. Pagpasok sa loob, ang init na nagmumula sa bubong ay tila isang hurno na tumatama sa balat ni Teresita. Ang buong silid ay hindi lalaki sa banyo ng mansyon ni Roman. May isang maliit na kama sa sulok, isang lamesang may 3 paa, at isang degas na lutuan. Ang kanilang hapunan ay simpleng 3 piraso ng tuyo at isang mangkok ng sabaw na galing sa pinaglagaan ng kangkong. Walang steak, walang mamahaling alak, ngunit sa bawat subo ni Teresita, mas masarap pa ito sa anumang handaan sa San Lorenzo Village. Napansin ni Teresita na si Anita ay halos hindi kumukuha ng ulam, habang si Rico ay ibinibigay ang pinakamalaking bahagi ng tuyo sa kanyang ina. Kain lang po kayo, ma. Pasensya na po at ito lang ang kaya namin ngayon. Ani Anita, habang hinihimas ang likod ng kanyang anak, nakasalukuyang natutulog sa gilid, pawisan, dahil sa sirang bentilador. Sa gitna ng kainan, biglang tumayo si Rico kahit na halatang nahihirapan siyang igalaw ang kanyang balikat. Lumapit siya sa kanyang ina at gamit ang kanyang malaki at magaspang na kamay, ang kamay na nagbubuhat ng semento buong araw. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga mumo at alikabok sa balikat ng baro ni Teresita. Ang hawak ni Rico ay hindi katulad ng malamig na distansya ni Marcela o ng pandidiri ni Roman. Ang bawat haplos ng kanyang anak ay tila isang gamot na naghihilom sa mga sugat na iniwan ng nakaraang gabi. Doon, sa ilalim ng tumutulong bubong at sa gitna ng amoy ng tuyo, naramdaman ni Teresita ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pagiging mahalaga. Ma, huwag na kayong mag-alala. Bulong ni Rico. Ang kanyang boses ay malalim at tapat. Hanggat may lakas pa itong mga kamay ko, hindi ko kayo pababayaan. Dito lang kayo. Kami ni Anita ang bahala sa inyo. Napaiyak ng tahimik si Teresita. Napagtanto niya ang isang mapait na katotohanan. Ang mga anak na binigyan niya ng lahat ay tinapon siya na parang basura. Samantalang ang anak na halos wala siyang naibigay ay siyang handing ibigay ang lahat, kahit na ang sarili nitong buhay. Ngunit habang nag-aayos sila ng hihigaan, napansin ni Teresita
ang isang bagay sa ilalim ng una ni Rico. Isang piraso ng papel na may markang pula. Isang liham mula sa isang pautangan na may nakasulat na final notice. Napapansin ni Teresita ang panginginig ng mga kamay ni Rico habang mabilis niyang itinatago ang papel nang mapansing nakatingin ang ina. May malaking panganib na nagbabanta sa maliit na bahay na ito at tila higit pa ito sa aksidente ni Rico sa construction. Ang gabi ay balot ng malapot na alinsangan sa loob ng maliit na silid. Ang bawat paghinga ni Teresita ay tila pakikipag-agawan sa hanging nagmumula sa isang maliit na siwang sa dingding na plywood. Sa labas, naririnig niya ang mahinang patak ng ulan sa bubong na yero. Bawat tama ng tubig ay tila isang munting paalala ng kanyang kawalan ng direksyon. Pinanood niya si Rico na pilit na bumabangon mula sa sahig. Kahit na kumikirot ang kanyang balikat at hirap sa bawat galaw, hindi ito nagreklamo. Kinuha ni Rico ang kanyang kupas na jacket at dahan-dahang lumabas ng pinto. Bumulong kay Anita na may bibilhin lang sa butika sa kanto. Paglipas ng isang oras, bumalik si Rico. Ang kanyang buhok ay basa ng ulan at ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa kanina. Ngunit may dala siyang isang supot ng gamot, isang bote ng gatas para sa bata, at isang balot ng mainit pang pandesal na amoy hurnong kahoy. Inilapag ni Rico ang mga ito sa tapat ng kanyang ina. "Ma, kumain na muna kayo. Mainit pa to. Masarap isawsaw sa kape." Habang iniabot ni Rico ang plastik ng tinapay, napansin ni Teresita ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Ang kanang kamay ni Rico na punong-puno ng kalyo at mga gasgas mula sa pagtatrabaho ay may isang maputlang marka sa kanyang daliri, ang bahaging dating kinalalagyan ng kanyang gintong singsing sa kasal. Tumingin si Teresita kay Anita at doon niya nakita na maging ang daliri ng kanyang manugang ay wala na ring suot na anumang alahas. Ang hapdi sa dibdib ni Teresita ay mas matindi pa sa anumang sugat. Alam niyang ang pares ng singsing na yon ang tanging mahahalagang ari-arian ng mag-asawa, ang simbolo ng kanilang sumpaan sa gitna ng hirap. Ngunit itinaya nila ito, isinuko ang kanilang pinakaiingatang alaala para lamang may maipakain sa kanya at maipambili ng gamot para sa kanilang anak. "Rico, ang singsing nyo." Ang tinig ni Teresita ay isang mahinang hikbi na hindi niya mapigilan. Ngumiti lang si Rico, bagaman bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. "Don't worry, Ma. Isang pirasong bakal lang yun. Mas importante na busog kayo at ligtas dito sa loob. Mababawi rin natin yun kapag nakabalik na ako sa trabaho." Hindi nakakain si Teresita. Ang bawat kagat sa pandesal ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang pagkatao. Isang pasanin sa mga taong halos wala nang maibigay sa sarili nila. Nang malalim na ang gabi at mahimbing na ang tulog ng mag-asawa sa malamig na sahig, dahan-dahang binuksan ni Teresita ang kanyang lumang bali upang kumuha ng isang malinis na panyo. Doon, sa pinakailalim ng kanyang mga gamit, ay may nakapasyang isang maliit at lumang notebook na may takip na balat. Ito ang notebook ng kanyang yumaong asawa. Habang binubuklat niya ang mga pahinang kulay kape na sa kalumaan, isang pangalan ang paulit-ulit na nakasulat sa mga huling bahagi. Attorney Teodoro Sarmiento, importanteng usapin sa lupa. May kalakip din itong isang lumang address at numero ng telepono na halos hindi na mabasa dahil sa mantsa ng tubig. Naalala ni Teresita ang sinabi ng kanyang asawa bago ito bawian ng buhay. May iniwan daw siyang anino ng proteksyon para sa kanya. Ngunit dahil sa gulo ng pagpapagamot at pagkamatay nito, tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol dito. Sino si Teodoro Sarmiento? At anong usapin sa lupa ang tinutukoy ng kanyang asawa? Habang pilit niyang inuunawa ang mga sulat,
Isang biglang liwanag ang tumama sa dingding ng kanilang barong-barong. Mula sa labas, narinig ang paghinto ng isang sasakyan na may makina na tila napakalakas at napakakinisang tunog. Isang tunog na hindi nababagay sa ingay ng kampo ng mga tambay. Sumilip si Teresita sa siwang ng kanilang bintana. Isang itim at mahabang sasakyan na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste ang nakaparada sa tapat ng kanilang hulo. Isang lalaking nakasuot ng dekalidad na Amerikana ang bumaba. Hawak ang isang payong na itim at dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang pintuan. Ang bawat hakbang ng lalaki sa putikan ay tila isang pagbilang ng tadhana. Ang kaba sa dibdib ni Teresita ay muling bumangon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago ng tuluyan. Ang mahinang pagkatok sa pintong gawa sa tagpi-tagping plywood ay naging sanhi ng biglang pagtigil ng bawat hininga sa loob ng maliit na silid. Nagkatinginan sina Rico at Anita. Ang kaba ay mababakas sa kanilang mga mata habang dahan-dahang tumatayo si Rico upang buksan ang pinto. Bumungad sa kanila ang isang lalaking may katandaan na, ngunit ang tindig ay nananatiling matuwid at kagalang-galang. Ang kanyang dekalidad na Amerikana ay tila isang banyagang bagay sa gitna ng kadiliman at dumi ng iskinita. Ang kintab ng kanyang sapatos ay nabahiran na ng maitim na putik, ngunit tila hindi niya ito alintana. Hawak niya ang isang payong na itim at isang luma, ngunit maayos na leather na briefcase. Magandang gabi, hinahanap ko si Ginang Teresita Villarreal. Ang boses ng lalaki ay mahinahon, malalim, at may awtoridad na hindi mapapasubalian. Nang marinig ni Teresita ang kanyang pangalan, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan sa sahig. Ako po si Teresita. Sino po sila? Aling Teresita, ako si Teodoro Sarmiento. Ako ang dating abogado at matalik na kaibigan ng asawa ninyo, si Roberto. Pagpapakilala ng lalaki habang dahan-dahang pumapasok sa loob ng masikip na barong-barong. Tiningnan niya ang paligid, ang tumutulong bubong, ang amoy ng tuyo, at ang kalagayan ng byuda ng kanyang kaibigan, at isang mabilis na pait ang dumaan sa kanyang mga mata. Naupo si Attorney Sarmiento sa tanging upuan na may sandalan sa loob ng silid. Binuksan niya ang kanyang briefcase at naglabas ng mga dokumentong tila matagal nang nakatago. Ang amoy ng lumang papel at tuyong tinta ay agad na humalo sa mainit na hangin. Isang amoy na tila isang hininga mula sa nakaraanan na matagal nang nalimutan ni Teresita. Aling Teresita, pumarito ako dahil sa isang huling habilin ni Roberto na ngayon ko lang tuluyang naayos ang mga legal na aspeto. Panimula ni Teodoro habang inilalatag ang isang mapa at ilang titulo ng lupa sa ibabaw ng maliit na lamesa. Maraming taon na ang nakakaraan bago siya pumanaw. Si Roberto ay lihim na nag-invest sa isang malawak na lupain sa probinsya kasama ang ilang mga kasosyo. Hindi niya ito sinabi sa inyo noon dahil ang lupain ay nasa ilalim ng isang mahabang demanda at ayaw niyang bigyan kayo ng maling pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni Rico at Anita. Si Teresita naman ay tila nawala naman ng boses. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng lamesa upang hindi siya matumba. Ang demanda ay natapos na noong nakaraang buwan at pumanig ang korte sa panig ni Roberto. Pagpapatuloy ni Teodoro, ang kanyang boses ay mas lalong naging seryoso. At dahil sa mabilis na pag-unlad ng lugar, ang halaga ng inyong share sa lupaing iyon ay umabot na sa halagang hindi ninyo kailanman inasahan. Aling Teresita, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ito. Hindi ka na kailangang manirahan sa ganitong lugar. Ang lahat ng sakripisyo ninyo ni Roberto ay nagbunga na. Hinaplos ni Teresita ang pirma ng kanyang asawa sa ibaba ng dokumento. Ang bawat kurba ng panulat ni Roberto
ay tila isang haplos sa kanyang pisngi, isang bulong mula sa kabilang buhay na nagsasabing, "Hindi kita pinabayaan, Teresita." Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng pagmamahal na kahit kailan ay hindi siya iniwan. "Pero attorney," tanong ni Anita sa Taglish. Ang boses ay nanginginig sa excitement at takot. "Sigurado po ba kayo? Baka po magkamali tayo. Baka mabawi pa to." "The documents are ironclad, Anita," sagot ni Teodoro. "But we have to be careful. Aling Teresita, for now, please keep this a secret. We need to finalize the transfer of funds and assets to your name before anyone else finds out, especially your other children. From what I've heard, we don't want them getting a whiff of this until you are legally protected." Ngunit sa labas ng bintana, sa ilalim ng kadiliman ng gabi, isang anino ang nakatayo malapit sa dingding ng plywood. Isang kapitbahay na kilala sa pagiging tsismosa, ang kanina pa nakikinig sa bawat salitang binitawan sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa inggit at kasakiman, habang mabilis niyang kinukuha ang kanyang lumang cellphone upang magpadala ng mensahe. Habang nagliligpit si Attorney Sarmiento, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Teresita sa ibabaw ng banig. Isang tunog ng pagdating ng mensahe na tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Tiningnan ni Teresita ang screen. Ito ay mula kay Roman. Ang anak na nagtaboy sa kanya sa ulan ay biglang nagpadala ng mensahe pagkatapos ng ilang araw na pananahimik. "Ma, narinig ko ang balita. Pupunta kami ni Marcela dyan bukas ng umaga. Don't do anything yet. We need to talk about your future. We care about you, Ma." Ang kaba sa dibdib ni Teresita ay muling bumangon. Ang amoy ng panganib ay tila mas matapang pa sa amoy ng putik sa labas. Alam niyang hindi sila darating dahil sa pagmamahal. Darating sila dahil naamoy na nila ang perang magliligtas sa kanila mula sa sarili nilang mga pagkakamali. Kinabukasan, ang katahimikan ng madaling araw sa kampo ng mga tambay ay binasag ng hindi pamilyar na ugong ng mga makina. Dalawang sasakyang pilak at itim na kumikinang sa ilalim ng bahagyang sikat ng araw, ang pilit na pumasok sa makipot na daan, dahan-dahang umiiwas sa mga lubak na puno ng maruming tubig. Ang mga bata sa kalsada ay napatigil sa paglalaro. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa mga sasakyang tila mga banyaga sa gitna ng kanilang kahirapan. Bumukas ang mga pinto at lumabas si Roman at Marcela. Agad na bumalot sa hangin ang halimuyak ng mamahaling pabango at amoy ng bagong ligo. Isang matapang na amoy na tila nakikipaglaban sa masangsang na alingasaw ng kanal at amoy ng tuyong isda sa paligid. Si Roman ay nakasuot ng plansadong polo, habang si Marcela ay nakadesigner na blouse. Ang kanyang mga mata ay mabilis na ginalugad ang bawat sulok ng barong-barong ni Rico nang may bakas ng pandidiri. Nang pumasok sila sa loob, tila biglang sumikip ang maliit na silid. Ang bawat sulok ay napuno ng kanilang presensya, napuno ng pagpapanggap. "Ma! Oh my God, Ma!" sigaw ni Marcela habang nagmamadaling lumapit kay Teresita. Yumakap siya ng mahigpit, ngunit napansin ni Teresita na bahagyang nakangiwi ang kanyang anak habang ang dulo ng kanyang blouse ay sumasayad sa basang sahig. "We were so worried about you. Bakit dito ka tumuloy? Look at this place. It's so unhygienic. Baka magkasakit ka rito." "Oo nga, Ma," dagdag ni Roman. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsisisi. "Pasensya na po sa nangyari noong nakaraang gabi. Masyado lang akong stressed sa business, hindi ko alam na seryoso na pala ang sitwasyon nyo. I'm so sorry, Ma. Pinagsisihan ko yon." Naupo si Marcela sa tanging upuan na gawa sa plastic. Ngunit bago siya tuluyang lumapag, mabilis niyang kinuha ang isang pakete ng disinfectant wipes mula sa kanyang bag at mabusising pinunasan ng upuan. Nakita ni Teresita ang bawat galaw na iyon. Ang bawat kuskos ng tissue ay tila isang insulto sa tanging gamit na meron si Rico. "Ma,
Narinig namin ang tungkol sa inheritance mula kay Papa. Panimula ni Roman. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, naghahanap ng anumang senyales ng kahinaan sa mukha ng ina. You're old na, Ma. Dangerous para sa isang katulad nyo na humawak ng ganyang kalaking pera. Baka maloko kayo. O baka may mga taong lumapit sa inyo para lang perahan kayo. I can manage it for you, Ma. I have the expertise. I invest natin sa real estate. Mapapalago ko yan. And Ma, sabat ni Marcela sa Taglish, Rico and Anita are good people, but they're not educated in finance. Baka maubos lang ang pera sa wala kung dito kayo mananatili. Mas mabuting lumipat na kayo sa isang kondo malapit sa akin para mabantayan ko ang health nyo. I can handle your bank accounts. You don't have to worry about a thing. Nakatitig lamang si Teresita sa kanyang dalawang anak. Nararamdaman niya ang init ng kape sa kanyang tasa. Ngunit ang kanyang kalooban ay kasing lamig ng yelo. Nakikita niya ang bawat galaw ng kanilang mga labi. Ang bawat utang na loob na pilit nilang ipinapaalala sa kanya. At ang bawat salitang proteksyon na ginagamit nila upang itago ang kanilang kasakiman. Si Rico ay nakatayo sa isang sulok, tahimik. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang nakikinig sa mga kapatid na tila itinuturing siyang isang banta sa sarili nilang ina. Alam ni Teresita na nasasaktan si Rico, ngunit pinipili nitong manahimik dahil sa respeto sa kanyang mga kapatid na matagumpay. Ma, are you listening? Tanong ni Roman, bahagyang nawawala ng pasensya. Kailangan nating pirmahan ang mga papers for the special power of attorney. It's for your safety, Ma. Ayaw naming mapunta sa maling kamay ang pinaghirapan ni Papa. Dahan-dahang ibinaba ni Teresita ang kanyang tasa. Ang tunog ng paglapat ng seramika sa kahoy na lamesa ay tila isang hudyat ng kanyang paninindigan. Tiningnan niya si Marcela na patuloy pa rin sa pagpunas ng kanyang mga kamay ng wipes at pagkatapos ay si Roman na hindi mapakali ang mga mata. Gusto niyo akong protektahan? Tanong ni Teresita. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may talim na hindi nila inaasahan. O gusto niyo lang protektahan ang mga sarili niyo mula sa utang na hindi niyo mabayaran? Napatigil ang dalawa. Ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay naging mabigat. Tanging ang tunog ng sirang bentilador ang naririnig. Ma, what are you talking about? Ani Marcela. Pilit na tumatawa ng pilit. We're doing this for you. Alam ko ang tungkol sa mga utang mo sa negosyo, Roman. Pagpapatuloy ni Teresita, ang bawat salita ay tila isang sampal. At alam ko rin ang tungkol sa mga anomalyang kinasasangkutan mo sa hospital, Marcela. Huwag niyo akong ituring na parang isang batang walang alam. Huwag niyong gamitin ang pagmamahal para makuha ang huling bagay na iniwan sa akin ng asawa ko. Bago pa makasagot ang dalawa, mabilis na lumabas si Marcela sa kanyang papel bilang mabait na anak. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at ang kanyang boses ay naging matinis. Ma, don't be so stubborn. You're clearly not thinking straight. Baka epekto na yan ng edad mo. You need a psychiatric evaluation. We can't let a senile woman decide the fate of our family assets. Isang malakas na hampas sa lamesa ang nagpahinto kay Marcela. Hindi ito galing kay Teresita, kundi kay Rico. Lumapit si Rico sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Ang ingay ng paghampas ni Rico sa lamesa ay tila isang kulog na yumanig sa marupok na dingding ng barong-barong. Ang bawat hibla ng alikabok sa kisamenyero ay nalaglag, sumasama sa mabigat na hangin na puno ng tensyon. Tama na! Lumabas kayo! Ang boses ni Rico ay galing sa kailaliman ng kanyang dibdib, puno ng pait at pagod. Wala kayong karapatang pagsalitaan ng ganyan si nanay sa loob ng bahay ko. Hindi siya ulyanin. Mas matalas pa ang isip niya sa inyong dalawa na puro pera lang ang laman ng utak. Tumayo si Marcela. Ang kanyang muka ay hindi bakas ang takot, kundi isang malamig na pagkadiri. Inayos niya ang kanyang stethoscope na nakasabit sa leeg
Ang instrumentong dapat ay nagliligtas ng buhay, ngunit ngayon ay tila isang kadenang sumasakal sa karangalan ng kanyang ina. Rico, don't be so dramatic. Hindi mo naiintindihan ang medical side ng sitwasyon, ani Marcela sa isang tonong tila nakikipag-usap sa isang mangmang. Ma is showing signs of extreme emotional instability and paranoia. Look at her. Naninirahan siya sa ganitong dumi. Tapos naniniwala siya sa mga kwento ng isang abogadong hindi naman natin kilala. It's classic cognitive decline. Sumenya si Roman sa labas ng pinto. Dalawang lalaking nakasuot ng barong at may malalaking katawan ang pumasok sa loob. Ang kanilang mga yabag ay nagpayanig sa sahig na gawa sa kahoy. Sila ang mga witness at bodyguard na dala ni Roman upang siguruhing walang makakahadlang sa kanilang plano. Ma, we're doing this the easy way or the hard way, banta ni Roman habang dahan-dahang lumalapit kay Teresita. Ang amoy ng kanyang mamahaling pomada ay sumasakal sa bango ng kape sa silid. Pipirma ka sa dokumentong ito o mapipilitan kaming dalhin ka sa pasilidad ni Marcela para sa observation. Maraming paraan para patunayang hindi ka na fit na mag-decide para sa sarili mo. Don't force our hand. Nang makitang hahawakan ni Roman ang braso ni Teresita, humarang si Rico. Ngunit bago pa siya makakilos ng maayos, itinulak siya ng isa sa mga bodyguard ni Roman. Ang balikat ni Rico, ang balikat na may sariwa pang tahi mula sa aksidente sa construction, ay malakas na tumama sa kanto ng lamesa. Napangiwi si Rico sa matinding sakit. Ang kanyang mukha ay namutla habang dahan-dahang namumuo. Ang dugo sa kanyang puting sando, ang sugat na dapat ay naghihilom na, ay muling bumuka dahil sa dahas ng sarili niyang kapatid. Nanigas si Teresita sa kanyang kinatatayuan. Ang paningin niya ay nakatuon sa dugo ni Rico na dahan-dahang kumakalat sa tela. Isang matinding kislap ng galit ang sumiklab sa kanyang mga mata. Isang galit na hindi nagmumula sa pagkamuhi, kundi sa isang ina na nakitang muling sinaktan ng anak na tanging nagaruga sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Teresita. Ang kanyang tindig ay hindi na katulad ng isang matandang nanginginig sa takot. Hinawakan niya ang pakete ng disinfectant wipes na iniwan ni Marcela sa lamesa at walang pasubaling itinapon ito palabas ng bintana, diretso sa maruming putikan sa labas. Lumabas kayo. Ang boses ni Teresita ay mababa, ngunit bawat salita ay tila isang hampas ng latigo sa katahimikan. Ngayon din, bago ko pa makalimutang mga anak ko kayo. Ma, don't be ridiculous. Simula ni Marcela, ngunit pinutol siya ni Teresita. Psychiatric evaluation? Tanong ni Teresita, ang kanyang labi ay nakakurba sa isang mapait na ngiti. Sige Marcela, gawin mo. Dalhin mo ako sa korte, pero tandaan mo ito. Sa oras na humarap tayo sa judge, hindi lang ang mental state ko ang ilalabas ko. Ilalabas ko rin ang lahat ng record ng mga gamot na ninanakaw mo sa hospital pharmacy para ibenta sa black market. At ikaw, Roman, ilalabas ko ang mga pirma mo sa mga ghost projects na ginagamit mo para mangurakot sa gobyerno. Akala niyo ba wala akong alam? Akala niyo ba dahil nanahimik ako sa sulok ay bulag na ako? Nagtama ang paningin ni Roman at Marcela. Ang kumpiyansang kanina lang ay suot nila ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na pangamba. Hindi nila akalain na ang kanilang ina, ang babaeng akala nila ay tapos na, ay may hawak palang mga alas na magpapabagsak sa kanilang mga karera. You're bluffing, Ma! Bulong ni Roman, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi niya maitago. Try me, sagot ni Teresita habang inaalalayan si Rico na makatayo. Ngayon, umalis na kayo sa bahay na ito bago ko tawagin ang mga kapitbahay at ipagsigawan kung anong klaseng mga hayop ang itinatago nyo sa likod ng mga magaganda ninyong damit. Umatras si Roman. Sinenyasan ang kanyang mga tauhan na lumabas. Si Marcela naman ay mabilis na kinuha ang kanyang designer bag. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa puot.
Hindi pa tayo tapos, ma. Banta ni Marcela bago tuluyang lumabas. Kung ayaw mong makuha namin ang pera sa mabuting paraan, kukunin namin yan sa paraang hindi mo magugustuhan. Isang pirma lang sa korte at idedeklara kitang baliw. Let's see who believes a poor, uneducated widow over a licensed physician. Narinig ni Teresita ang malakas na pagharurot ng mga sasakyan palayo. Iniwan ang isang makapal na usok na humalo sa amoy ng dugo ni Rico. Ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng determinasyon. Ma, paano niyo nalaman ang tungkol sa kanila? Tanong ni Rico habang tinitiis ang hapdi sa kanyang balikat. Tumingin si Teresita sa kanyang bunso. Ang kanyang mga mata ay malambot ngunit matatag. Dahil ang isang ina, Rico, ay hindi lang nagluluto at naglalaba. Ang isang ina ay laging nakikinig, laging nagmamasid. At ngayon, oras na para gamitin ko ang lahat ng narinig at nakita ko para protektahan ang tunay nating pamilya. Kinuha ni Teresita ang kanyang lumang cellphone at mabilis na idinial ang numero ni Attorney Teodoro Sarmiento. Attorney, ako ito si Teresita. Gusto ko nang simulan ng lahat ngayon na. Ang gabi sa kampo ng mga tambay ay binalot ng amoy ng lansa mula sa kanal at ang mainit na singaw ng semento. Ngunit sa loob ng maliit na silid ni Rico, ang hangin ay naging kasing talim ng isang bagong hasang itak. Dahan-dahang nilinis ni Anita ang sugat sa balikat ni Rico. Gamit ang huling patak ng alkohol, ang bawat hapdi ay mababakas sa pagngiwi ng kanyang asawa. Pinanood sila ni Teresita mula sa sulok. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang takot ay pinalitan na ng isang malamig at matigas na paninindigan. Nang dumating ang sasakyan ni Attorney Teodoro Sarmiento sa kanto, hindi na nag-atubili si Teresita. Bit-bit ang kanyang lumang bag at ang notebook na naglalaman ng mga lihim ng kanyang mga anak. Lumabas siya ng barong-barong kasama si Rico. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila isang pagbabaon sa nakaraang puno ng pagtitiis. Dinala sila ni Teodoro sa isang malaki at modernong ospital sa sentro ng lungsod, isang lugar na hindi kontrolado ni Marcela. Ang amoy ng antiseptic dito ay hindi malamig at mapanghusga. Ito ay amoy ng katotohanan. Sumailalim si Teresita sa mamahabang serye ng mga pagsusuri. Hinarap niya ang isang batikang psychiatrist. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa doktor habang sinasagot ang bawat tanong ng may linaw at talino na hinuha mula sa ilang dekada ng pakikipagsapalaran sa buhay. Ginang Villarreal, bakit niyo gustong gawin ito? Tanong ng doktor habang sinusuri ang kanyang mga sagot. Dahil ang isang ibon, kapag matanda na, ay hindi dapat hinahayaang mabulok sa hawla ng sarili niyang mga inakay. Mahinahong sagot ni Teresita sa Tagalog. Gusto ko lang bawiin ang kalayaang matagal ko nang ibinigay sa kanila. Pagkalabas ng resulta, ang dokumento ay malinaw. Mentally fit, sharp cognition, no signs of dementia. Iyon ang magiging kalasag ni Teresita laban sa anumang balak ni Marcela na ipakulong siya sa isang pasilidad. Mula sa ospital, dumiritso sila sa opisina ni Teodoro. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahaling kahoy at lumang libro. Ibinaba ni Teodoro ang isang makapal na tumpok ng mga papeles sa harap ni Teresita. Ang mga ito ay ang opisyal na paglilipat ng lahat ng ari-arian ni Roberto sa pangalan niya at isang bagong di maiiwasang testamento. Aling Teresita, sigurado na ba kayo sa mga kondisyong ito? Tanong ni Teodoro. Ang kanyang boses ay may halong paghanga. This is a big move. Kapag pinirmahan niyo ito, wala nang bawian. Roman and Marcela will be completely cut off from your future assets and you're setting up a trust fund that they cannot touch. Kinuha ni Teresita ang inabot na fountain pen ni Teodoro. Ang bigat ng pluma ay tila bigat ng lahat ng malagkit na hinalo niya sa loob ng 40 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagluluto para mabusog ang mga anak
Nalalamunin din siya sa huli. Sigurado na ako, attorney. Sagot ni Teresita sa Taglish. I've spent my whole life giving. It's time I start building something for those who actually stayed. Let's finalize the trust fund for Rico's children and the donation for the home for the aged, the one Marcella wanted to throw me into. Ironic, isn't it? I'll be the one funding their charity now. Ang dulo ng pluma ay dahan-dahang lumapat sa papel. Walang panginginig sa kanyang mga daliri. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang pagputol sa mga kadenang nagtali sa kanya sa pagiging biktima. Ang tunog ng paggasgas ng tinta sa papel ay ang tanging iingay sa tahimik na silid. Isang tunog na para kay Teresita ay mas maganda pa sa anumang musika. It's done, ani Teodoro habang tinatataka ng mga dokumento. You are now legally the owner of the provincial estates and the liquidated shares. The money has been transferred to your private account. What's your next move? Tumingin si Teresita sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang na tila mga bituin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang wallpaper, isang lumang larawan nila ni Roberto nung nagsisimula pa lang sila sa maliit nilang tindahan. Maging mapagbigay pa rin, attorney. Bulong ni Teresita. Ang kanyang labi ay nakakurba sa isang misteryosong ngiti. Gusto ko silang imbitahan sa isang huling hapunan. A dinner they will never forget. Tawagan mo si Roman at Marcella. Sabihin mo, may ibibigay ako sa kanila. Siya na ni, ang bango ng mamahaling kandila at amoy ng sariwang rosas sa loob ng pribadong silid ng pinakasikat na restaurant sa Makati ay tila isang malupit na biro. Para kay Teresita, nakaupo siya sa gitna ng mahabang lamesang natatatakpan ng puting telang lino. Ang kanyang lumang baro ay malinis at maayos, ngunit kapansin-pansin ang pagkakaiba nito sa kintab ng paligid. Sa kanyang kanan ay si Rico at Anita, na kapwa hindi mapakali sa bigat ng pilak na kubyerto sa kanilang harapan. Sa kanyang kaliwa naman ay si Attorney Teodoro, na tahimik na nag-aayos ng mga papeles sa loob ng kanyang briefcase. Bumukas ang pinto at pumasok sina Roman at Marcella. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa katuwaan at kasakiman. Si Roman ay nakasuot ng dekalidad na suit, habang si Marcella ay tila galing sa isang fashion show sa kanyang cocktail dress. Ang amoy ng kanilang tagumpay, isang halo ng mamahaling alak at kumpiyansa, ay agad na sumakop sa silid. Ma, I knew you'd come around. Masayang bati ni Roman habang humahalik sa pisngi ni Teresita. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na dumako sa makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. This is the best decision you've ever made. Family first, di ba? We can finally move past that little misunderstanding sa bahay ni Rico. Yes, Ma. Dagdag ni Marcella sa Taglish habang inaayos ang kanyang brilyanteng hikaw. I've already contacted a private banker for us. Once you sign the transfer, everything will be handled professionally. No more stress for you. Just relax and enjoy your retirement. Isang magarbo at masaganang hapunan ng inihain. Mayroong malalaking tom, steak na tila natutunaw sa dila at mga kakaibang pagkaing hindi man lang mabigkas ni Anita ang pangalan. Kumain ng kumain sina Roman at Marcella, ang tunog ng pagtama ng kanilang mga kutsara at tinidor sa porselana ay tila isang mabuhay na mamarcha ng kanilang kagalakan. Nang matapos ang pagkain at tanging mga tira-tirang buto at balat na lamang ang natira sa kanilang mga plato, dahan-dahang tumayo si attorney. Teodoro, ang katahimikan sa silid ay naging kasing lamig ng yelong natutunaw sa kanilang mga baso. Aling Teresita, shall we begin? Tanong ni Teodoro. Tumango si Teresita. Inabot ni Teodoro ang mga dokumento kina Roman at Marcella. Mabilis itong hinablot ni Roman, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik. Ngunit habang binabasa niya ang bawat linya, ang kanyang mukha ay uent-unting namula. Hanggang sa naging kulay lila ito sa galit. What is this?
Galing sa kailaliman ng lalamunan ni Roman ang kanyang pagsigaw. Trust Fund for Rico's Children, donation to a home for the aged under your name. At bakit wala kami rito? Why is our names not in the inheritance list? Attorney, what's the meaning of this? Singal ni Marcela. Ang kanyang tinig ay naging matinis at nawala ang pagiging doktor. You can't do this. Ma is mentally unstable. This document is invalid. Actually, Dr. Villarreal, mahinahong sagot ni Teodoro habang inilalabas ang isa pang papel. We have a fresh psychiatric evaluation from the General Hospital. Your mother is perfectly sane. At ayon sa batas, malaya siyang ipamigay ang kanyang ari-arian sa sino mang nais niya. And clearly, she chose the ones who cared for her when she had nothing. Napatayo si Roman. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa kanyang ina. Ang lahat ng pagpapanggap na mabuting anak ay naglaho na parang bula. Napalitan ng isang halimaw na puno ng kasakiman. You old hag! Sigaw ni Roman sa Taglish habang hinahampas ang lamesa, nanginginig ang mga baso sa paligid. Pinag-aral mo kami, oo, pero obligasyon mo yon. You owe us a better life. Ibinigay ko ang lahat para sa image ng pamilyang ito. Tapos itatapon mo lang kami para sa isang mangmang na katulad ni Rico? Dito lang ba ang halaga namin, Ma? Ani Marcela, ang kanyang muka ay puno ng puot. Sa lahat ng sakripisyo ko para maging doktor, ito lang ang ibabalik mo sa akin? Nakakahiya ka. You're just a kakanin vendor who got lucky. Wala kang alam sa negosyo. Dahan-dahang itinulak ni Teresita ang kanyang plato patungo sa gitna ng lamesa. Sa ibabaw nito ay ang mga tira-tirang buto ng tom at mga piraso ng taba ng steak na hindi na nila kinain. Ito, bulong ni Teresita, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng kanilang pagwawala. Ito ang ibinibigay ko sa inyo, ang mga tira-tira. Dahil sa loob ng maraming taon, iyan din ang ibinigay nyo sa akin. Ibinigay nyo sa akin ang tira-tirang oras nyo, ang tira-tirang pagmamahal nyo, at ang tira-tirang respeto nyo. Akala nyo ba ang pagiging ina ay isang trabahong may sweldo sa huli? Ang pagmamahal ko ay libre, Roman, Marcela. Pero ang tiwala ko, kailangan nyo iyong paghirapan at matagal nyo na iyong winaldas. Bago pa makasagot si Roman, bumukas ang pinto ng silid. Hindi ito ang waiter. 3 lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga warrant of arrest ang pumasok. Ang kanilang mga yabag ay mabigat at pinalilibutan ng lamesa. Mr. Roman Villarreal, you are under arrest for large-scale estafa and money laundering, ani ng opisyal. At Doktora Marcela Villarreal, kailangan nyo ring sumama para sa investigasyon tungkol sa medical fraud sa inyong hospital. Ang kintab ng posas na inilabas ng mga pulis ay sumasalamin sa mga luha ng takot sa mga mata ni Roman at Marcela. Ang silid na kanina ay puno ng bango ng tagumpay ay biglang napuno ng amoy ng malamig na realidad. Ma, help us! Ma, please! Pagmamakaawa ni Marcela habang hinihila siya palabas. Ang kanyang cocktail dress ay nagusot na at ang kanyang makeup ay nagsimulang kumalat dahil sa yak. Hindi lumingon si Teresita. Kinuha niya ang kamay ni Rico at Anita at dahan-dahang tumayo. Habang naglalakad siya palabas ng restaurant, ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-iwan sa lahat ng pait at sakit ng nakaraan. Sa labas, ang hangin sa gabi ay malamig. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teresita na ang kanyang dibdib ay maluwag at ang kanyang puso ay sa wakas ay malaya na. Ang bango ng sinangag na may kasamang tostadong bawang ay dahan-dahang humahalo sa amoy ng bagong timplang kape, isang mabangong kumot na bumabalot sa buong kabahayan sa bawat pagsikat ng araw. Hindi na ito ang amoy ng basang basura sa kampo ng mga tambay at hindi rin ito ang malamig na amoy ng aircon sa mansyon ni Roman. Ito ang amoy ng isang tahanang may buhay
may pag-asa, at higit sa lahat, may respeto. Lumipas ang ilang buwan mula nang gumuho ang mundo ni na Roman at Marcela. Sa tulong ni Attorney Teodoro, nakabili si Teresita ng isang maayos at malawak na bahay na may malaking balkonahe at bakuran. Hindi ito magarbo, ngunit ang bawat haligi ay gawa sa matibay na kahoy at ang bawat bintana ay nagpapapasok ng sapat na liwanag ng araw. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang titulo ng lupang ito ay nakasulat sa pangalan ni Teresita Villarreal, isang pag-aaring walang sinumang makakakuha sa kanya. Sa harap ng bahay, isang malaking karatula ang nakasabit. Kainan ni Aling Tere, lutong nanay. Dito, si Rico ang punong tagaluto. Wala na siyang suot na maduming sando na may bakas ng semento. Ngayon, nakasuot na siya ng malinis na puting apron. Ang kanyang mga braso ay malakas at puno ng sigla habang hinahalo ang malaking kawa ng adobo. Si Anita naman ay masayang nag-aayos ng mga mesa. Ang kanyang muka ay puno ng kulay at ang kanyang mga tawa ay naririnig hanggang sa kalsada. Isang hapon, habang nagpapahinga sila matapos ang dagsa ng mga customer, kinuha ni Teresita ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Tinawag niya sina Rico at Anita na lumapit sa kanya sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran. Rico, Anita, may gusto akong ibalik sa inyo, mahinahong sabi ni Teresita sa Tagalog. Binuksan niya ang kahon. Doon, kumikinang sa ilalim ng hapon na sikat ng araw, ang dalawang gintong singsing sa kasal na isinuko ng mag-asawa noong panahong wala na silang makain. Ang kintab ng ginto ay tila sumasalamin sa bawat luha at bawat sakripisyong pinagdaanan nila. Ma, paano niyo ito nahanap? Pabulong na tanong ni Rico sa Taglish. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Sabi ng pawn shop, nailit na yan at naibenta na sa iba. Pinaasikaso ko kay Attorney Teodoro nung makuha ko ang inheritance. Sagot ni Teresita habang dahan-dahang isinusuot ang singsing sa daliri ni Rico at pagkatapos ay sa daliri ni Anita. Ang pagmamahal niyo sa akin ay hindi mababayaran ng anumang halaga, pero ang simbolo ng inyong sumpaan ay hindi dapat mawala dahil lang sa kahirapan. Hayaan niyo itong maging paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang nasa bangko, kundi ang katapatan niyo sa isa't isa. Yumakap si Anita kay Teresita. Ang kanyang mga hikbi ay puno ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresita ang isang malalim na paghilom sa kanyang puso. Ang bawat sakit na idinulot ng kanyang mga anak na nakatatanda ay uunti-unting napapalitan ng init ng tunay na pamilya. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay nabasag ng buksan ni Rico ang maliit na radyo sa gilid ng kanilang counter. Isang mabilis na ulat mula sa isang reporter ang kumuha ng kanilang atensyon. Isang update sa kaso ng kilalang negosyanteng si Roman Villarreal at ang kanyang kapatid na si Doktora Marcela Villarreal. Matapos ang ilang buwang paglilitis, ibinabana ng korte ang hatol. Si Roman Villarreal ay napatunayang guilty sa kasong large-scale estafa at nakatakdang makulong ng hanggang 20 taon. Samantala, si Doktora Marcela Villarreal ay tuluyan ng tinanggalan ng lisensya bilang doktor matapos mapatunayan ang kanyang pakikipagsabwatan sa pagbebenta ng mga expired na gamot. Ang kanilang mga ari-arian ay kasalukuyang kinukumpiska ng mga otoridad upang mabayaran ang kanilang mga biktima. Napatigil si Teresita. Ang tinig ng reporter ay tila isang malupit na hangin na dumaan sa kanyang pandinig. Ang kaisipang ang kanyang mga anak ay magdurusa sa likod ng rehas ay nagdulot ng isang kirot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi na ito ang kirot ng isang biktima. Ito ang kirot ng isang inang nakitang tuluyang naligaw ng landas ang kanyang mga supling dahil sa sarili nilang kasakiman. Ma, okay lang po ba kayo? Pag-aalalang tanong ni Rico. Tumingin si Teresita sa kanyang bunso
At pagkatapos ay sa magandang bahay na kanilang binuo. Okay lang ako, Rico. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang binabayaran. Ang mahalaga, tayo ay nandito at hindi tayo nawalan ng dangal. Bago matapos ang ulat, may isang huling balita na nagpatahimik sa kanilang lahat. Isang itim na sobre ang iniabot ng isang delivery rider sa gate ng kanilang bahay. Walang pangalan ng nagpadala, tanging address lamang ng provincial jail ang nakasulat sa likod nito. Ang buhos ng ulan sa bubong na yero ay tila isang mabilis na palakpakan ng langit. Isang ingay na nagpapaalala sa gabing ipinagkait kay Teresita ang init ng isang tahanan. Sa loob ng bagong bahay, ang liwanag ng bumbilya ay dilaw at payapa. Nagbibigay ng anino sa mga dingding na amoy bagong pinta. Nakaupo si Teresita sa kanyang tumba-tumba, hawak ang itim na sobrang galing sa kulungan. Binuksan niya ito nang walang pag-aalinlangan. Ang sulat ay galing kay Marcela. Ang bawat salita sa papel ay tila basang-basa ng luha, puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Isinalaysay ni Marcela kung paano siya hinamak ng mga kapwa bilanggo. Kung paano ang kanyang mga kamay na dating humahawak ng scalpel ay ngayon ay nagkukuskos ng maruming sahig ng selda. Ngunit sa likod ng bawat sorry ni Marcela, nararamdaman pa rin ni Teresita ang pait ng isang anak na humihingi lamang ng tawad dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Isang malakas at mabilis na paghampas sa kanilang bakal na gate ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bakal ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada kasabay ng malakas na kulog na gumuhit sa kalangitan. Dali-daling tumayo si Rico, bit-bit ang isang makapal na kahoy bilang depensa. Nang buksan niya ang pinto ng bahay, ang malamig na hangin at tilamsik ng ulan ay agad na pumasok sa loob. Sa labas ng gate, isang anino ang nakadapa sa putikan. Ang kanyang damit na dati ay mamahalin at laging plansado ay punong-puno na ngayon ng mantsa ng langis at dumi. Ang kanyang muka ay may mga pasa at sugat, isang patunay ng kalupitang dinanas niya sa kamay ng mga taong pinagkakautangan niya. Ito si Roman, ang anak na dating nagtaboy sa kanyang ina dahil sa takot na mapahiya sa mga bisita, ngayon ay nakaluhod sa gitna ng baha. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa rehas ng gate na tila isang bilanggo ng sarili niyang mga pagkakamali. Ma, please! Ma, buksan niyo to! Ang boses ni Roman ay paos, halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Hinahabol nila ako, ma. Papatayin nila ako. Wala na akong matakbuhan. Please let me in, kahit sa sahig lang, kahit sa kusina lang. Ma, sising-sisi na ako. Lumabas si Teresita sa balkonahe, hawak ang isang itim na payong. Ang bawat hakbang niya sa semento ay mabagal at puno ng awtoridad. Huminto siya sa tapat ng gate. Ang malamig na bakal ay nagsisilbing pader sa pagitan ng kanyang bagong buhay at ng gumuhong mundo ni Roman. Tumingala si Roman, ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Nakita niya ang kanyang ina, hindi ang inang nanginginig sa ulan, kundi ang isang babaeng tila nababalot ng liwanag at kapayapaan. Ma, I'm sorry. I'm so sorry for what I did. Hikbi ni Roman sa Taglish. I was wrong. I was blinded by money and reputation. Pero ma, anak niyo pa rin ako. Hahayaan niyo ba akong mamatay dito sa labas? Tinitigan ni Teresita ang kanyang panganay. Naalala niya ang gabing isinara ni Roman ang pintong kahoy sa kanyang muka. Naalala niya ang amoy ng bibingka na nasubsob sa putik. Ngayon, ang tadhana ay bumalik sa simula, ngunit ang mga papel ay nagkabaligtad. Roman, mahinahong sabi ni Teresita, ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng bagyo. Noong gabi na kailangan ko ng masisilungan, hindi mo lang pinto ang isinara mo. Isinara mo rin ang puso mo. Sinabi mo na nakakahiya ako. Sinabi mo na pulubi ako sa sarili mong bahay. Ma, please, huwag niyo nang balikan yun.
pagmamakaawa ni Roman habang pilit na inaabot ang laylayan ng duster ni Teresita sa pagitan ng rehas. Binabalikan ko yon hindi para saktan ka, kundi para ipaalala sa'yo ang halaga ng isang tahanan. Pagpapatuloy ni Teresita. Hindi kita hahayaang mamatay sa kalsada, Roman, dahil hindi ako katulad mo. Pero hindi rin kita hahayaang pumasok sa loob ng bahay na ito. Ang bahay na ito ay para sa mga taong marunong rumespeto sa pamilya. Kinuha ni Teresita ang kanyang cellphone at tumawag sa pulisya upang iulat ang banta sa buhay ni Roman at upang isuko siya ng maayos para sa kanyang kaligtasan sa ilalim ng batas. Pagkatapos, bumaling siya kay Anita na kanina pa nakatayo sa likuran niya. Anita, dalhan mo siya ng pagkain. Utos ni Teresita. Inilabas ni Anita ang isang maliit na box. Ipinasa ito ni Teresita sa pagitan ng mga rehas ng gate. Nang buksan ito ni Roman, ang amoy ng mainit na bibingka ay sumalubong sa kanyang pang-amoy, ang parehong amoy na binaliwala niya noong unang gabi. Kainin mo yan habang naghihintay ka sa mga otoridad, sabi ni Teresita. Iyan ang huling lasa ng pagmamahal na maibibigay ko sa iyo hanggat hindi mo natututunang linisin ang iyong budhi. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay, Roman. Ito ay pinaghihirapan. Tumalikod si Teresita habang naririnig ang papalapit na tunog ng sirena ng pulis. Ang anino ni Roman ay naiwang nakaluhod sa labas, yakap ang box ng bibingka habang hinahagulgol ang lahat ng kanyang pagsisisi sa gitna ng baha. Pumasok si Teresita sa loob at dahan-dahang isinara ang pinto. Ang tunog ng paglapat ng trangka ay tila huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang pagtitiis. Ang bango ng tostadong bawang ay dahan-dahang humahalimuyak sa sariwang hangin ng umaga. Isang mabangong paalala na ang bawat bagong simula ay nagsisimula sa init ng kalan at pagmamahal ng isang ina. Sa balkonahe ng kainan ni Aling Tere, nakaupo ang matandang babae sa kanyang paboritong silya. Ang sikat ng araw ay banayad na humahalik sa kanyang balat, nagbibigay ng gintong kintab sa kanyang mapuputing buhok na tila isang korona ng karangalan. Hawak ni Teresita ang isang piraso ng bawang. Ang bawat pagtalop niya sa manipis na balat nito ay may kasamang gaan at katahimikan. Wala na ang panginginig sa kanyang mga daliri. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib na tila isang batong nakadagan sa loob ng maraming dekada. Ang bawat lagutok ng bawang na kanyang dinidikdik ay tila musika ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi kinuha sa dahas, kundi sa paninindigan at katotohanan. Ma, kape po niyo. Mainit pa yan. Ayan, ani Anita habang inilalapag ang isang tasa ng barako sa maliit na lamesa. Ngumiti si Teresita sa kanyang manugang. Nakikita niya sa mga mata ni Anita ang kislap ng isang babaeng hindi na natatakot sa bukas. Sa loob ng kusina, naririnig ang masayang pag-uusap ni Rico at ng kanyang mga anak habang nag-aayos ng mga silya para sa darating na mga customer. Ang kalansing ng mga kutsara at tinidor ay hindi na tunog ng pagmamadali para sa ibang tao, kundi tunog ng isang pamilyang nagkakaisa. Kinuha ni Teresita ang isang sobre mula sa ilalim ng kanyang apron. Ito ay isang sulat na dumating kahapon mula sa correctional facility. Binasa niya ang bawat huling pangungusap ni Marcela. Ma, sorry po sa lahat. Ngayon ko lang naintindihan na ang stethoscope ay para makinig sa puso, hindi para magbingi-bingihan sa paghihirap niyo. Sana balang araw, mapatawad niyo pa ako. Tiningnan ni Teresita ang malayo, sa dako kung saan ang mga bundok ay tila humahalik sa asul na langit. Hindi siya sumagot agad sa kanyang isipan. Alam niyang ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, isang paglalakbay na hindi minamadali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na naghihintay ng awa.
Siya na ang reyna ng sarili niyang buhay, ang nagtatakda kung kailan bubuksan ang pinto at kung kailan ito mananatiling nakasara. Nabalitaan din niya ang tungkol kay Roman. Ang kanyang panganay ay nasa isang rehabilitation center ngayon. Ang kanyang mga ari-arian ay tuluyan ng nailit. At ang kanyang pangalan na dati ay kanyang ipinagmamalaki ay naging isang babala sa mga nagnanais yumaman sa maling paraan. Ang hiya na kinatakutan ni Roman ay siya ring naging anino na yumakap sa kanya sa huli. Ibinaba ni Teresita ang sulat at muling bumalik sa pagbabalat ng bawang. Ang amoy nito sa kanyang mga kamay ay hindi na amoy ng hirap, kundi amoy ng isang marangal na buhay. Napagtanto niya na ang isang ina ay hindi lamang baitang ng hagdan na aapakan ng mga anak upang makaakyat sa rurok ng tagumpay. Ang ina ay ang mismong pundasyon, at kapag ang pundasyon ay natutong tumayo para sa sarili, walang anumang bagyo o kasakiman ang makakapagpabagsak sa tahanan. Lumapit ang kanyang maliit na apo. Bit-bit ang isang pirasong kakanin na may budbod na niyog. "Lola, kain po tayo." Kinuha ni Teresita ang bata at iniupo sa kanyang kandungan. Habang pinapanood niya ang pagbukas ng gate para sa unang customer ng araw, naramdaman niya ang isang malalim at payapang paghinga. Ang bawat sakripisyo, bawat patak ng pawis at bawat gabing puno ng ulan ay nagbunga na. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng pagtitiis, kundi isang obra maestra ng paghilom. At sa bawat subo ng mainit na kanin at bawat amoy ng bawang sa kanyang paligid, alam ni Teresita na sa wakas, siya ay nasa tunay na tahanan, isang tahanan kung saan ang kanyang pag-ibig ay hindi na kailanman itatapon sa putikan at ang kanyang dangal ay kailanman ay hindi na muling yuyurakan. Sa gitna ng tawanan ng kanyang pamilya, ipinikit ni Teresita ang kanyang mga mata at bumulong sa hangin. "Salamat, Roberto. Tapos na ang laban. Ligtas na kami."